Merry Christmas! Ilang days to go na lang. Pasko na mga ka-Team Unbettable dito sa Unbettable Channel. Pag-uusapan natin ang mabentang-mabenta sa mga interview at guesting na si Angelica Panganiban. Grabe itong si Angge. Dahil nga po may pinopromote ang pelikulang Anne-Marie, talagang laman siya halos ng mga matatawag nating mga programa sa TV at sa social media, sa mga ibang platform na talaga namang bentang-benta ang mga interview sa kanya kasi nga no holds bar, kumbaga napanood ng lahat yung siguro sinasabi nating interview sa kanya ni Karen Davila, ni Kuya Boy Abunda, ni MJ Felipe, tapos may podcast pa kami nakita na talagang kung ano-ano mga kinikwento niya doon. So pag-usapan nga natin ang tila kakaibang doon sa nakaraang vlog natin, sinasabi natin na parang mas naging matapang, mas naging kampante at komportable sa pagsasalita itong si Angge, na pinagmamalaki ang kanyang newly found happiness ngayong isa na siyang asawa at isang mabuting ina sa kanyang sa anak nila, no? And doon nga sa press ko ng Anne-Marie, kinikwento natin na malalim. Iba na yung maturity niya, iba yung wisdom, iba yung sinasabi nating texture ng pagkatao niya. Kasi kumpara before, isa siya sa mga kilalang mataray, supladita, yung mga, alam mo yon, talagang sasabihin niya kung anong gusto niya, di ba? Kasi hodang kapwa kanya artista na mas magaling or mas masikat sa kanya, talagang nagsasalita si Angge. But this time, iba na siya. Ngayon, dahil sinasabi natin bentang-benta, ang dami rin pumupuri sa kanya na nakitaan yung kakaiba niyang talino, kumbaga, sa pagbabahagi ng mga kwento. Pero at the same time, yung iba kasi, tinitake yun against her kasi parang sinasabi, kung hindi ka pa nagkaroon ng pelikula, kung hindi ka pa nagpo-promote, hindi ka pa magsasalita ng ganyan, may mga ganong kwento na syempre kailangan balansehin. Kasi natural sa showbiz yun na pag may project kang ginagawa, kailangan mo i-promote, kailangan mo ipamalita, and nagkataon na si Angelica talaga, as we said, marami siyang mga kwento na sa kanyang mga naging experiences sa buhay, sa pelikula, sa showbiz, kasi nga batang-bata siya nang magsimula. So, kung doon sa mga nakapanood na nagkukwento tungkol doon sa, kunwari sa napakatagal ng issue ng ginawa niya yung iisa pa lamang with Claudine Barreto. Ang ingay-ingay ni Niyong, yung Claudine Barreto na talagang kasikatan ni Clown noon. Tapos siya naman ay nagbibida kontra bida na siya. Ang dami niyang kinikwento na dahil nga daw sa pagpaprima donna o pagdiva-divahan ng ilang mga artista. Pero syempre lahat ina-assume si Claudine Barreto yung pinatutungkulan niya kasi never niyang mention yung pangalan. Pero ang dami niyang katarayan na pinagsasasabi na kesyo si Manang Susan, yung namayapang Susan Roses, nakasali daw yata doon, okay na sa kanyang mategi na yung karakter doon sa soap. Tapos sina Loris Guillen, si Cherry Pie Picache at mga ibang kasamahan nila na parang ang issue na sinasabi dito ni Angge or kinikwento ay yung pagdidiva-divahan ng sabihin na natin si Claudine, kasi talaga namang na blind item na yun nung araw. Kaya lang this time pinatototohanan ito ni Angge na ganito, ganyan. Kaya lang syempre doon sa mga ibang nakakarinig na hindi na inabutan yung mga ganung panahon, parang sabi nila ano pang size, ba't kailangan may pangkwento na ano talaga siya, chikadora talaga siya ever na nagkukwento ng kahit lumipas na. Kagaya nga nung naikwento rin yan sa interview naman sa kanya ni Karen Davila na parang kinonfirm niya na may something talaga kay Derek Ramsey kasi sa pagbibigay niya ng papuri kay Ellen Adarna dahil nagawa daw ni Ellen yung supposedly dapat niya din ginawa nung araw, kaya ang tapang daw, inahangaan niya. And in fact, nag-followhan na nga lang sila after that interview. May nabasa na lang tayo na bawat isa ay nag-follow na sa kanilang mga IG accounts na sabi nila basta pwede naman sila, sa tanong kasi ni Karen kung pwede sila maging magkaibigan, oo naman daw, basta wag lang daw siyang ano tawag doon, i-quote or i-record or i-video or what, tapos hindi pa siya naiimbita sa saan yun? Sa group chat ng mga marites, mga ganon. Na yun nga, sa mata ng mga ibang nakakapanood, sabi nila, kung masaya ka na sa buhay mo, Angelica, di sana hindi ka lang nakikisawsaw or sumasali pa. Kasi kung meron kayong nakaraan ni Derek na hindi maganda, kasi parang kinonfirm nga na niya, may something. Dahil nga, syempre ang reklamo ngayon
ni Ellen Adarna na kaya siya nakipaghiwalay kay Derek ay may kakaibang ugali o pagtrato sa kanya si Derek Ramsey bilang asawa. And syempre nabanggit ni si John Lloyd bilang naging boyfriend din naman ni Angelica si John Lloyd, na sinabi din niya dun sa interview dahil nakikita niya na hindi naman pang kasal or hindi that time parang ayaw magpakasal ni John Lloyd. Sabi, ano pang silbi na mini-maintain pa nila yung ganung klaseng relationship kung hindi rin naman mauwi sa kasal, kasi siya syempre pinapangarap niyang maging isang bride din o magpakasal sila. Tapos yun na nga, so ang dami mga nagkokomento na grabe daw si Angelica kasi gamit yung mga lumang issue na noon pa man, kung noon ay sinasabi na niya at kinikwento, di sana natapos na, pero this time kasi may pelikula nga siyang pinopromote na pag-uusapan, di ba? And ano pa ba yung mga interview sa kanya, kahit kay Kuya Boy Abunda, di ba, na inamin niya doon na parang naging muntik na siyang ma-in love kay Papa P sa isang pelikulang pinagsamahan nila, ganyan at etc. Na ang tingin nga ng lahat na parang mga lumang issue, mga dati pa na inuungkat at binabalik ni Angelica para mag-create ng iskandalo, ng kontrobersya, etc. Na siyempre para naman sa mga iba pinag-uusapan, yun ang binabatong tanong sa kanya, na in all honesty naman prank ang sinasagot ni Angge. At dahil nga siyempre may pelikula nga siyang kasali sa Metro Manila Film Festival, yun ang kanyang yung kanyang siguro yung paraan. Siyempre kami naman mga nasa media rin, kagaya nga nung press ko na na-invite ako, talagang nagsasalita si Angge base sa tanong din naman sa kanya. Although nung sa press con kasi may mga pinakiusap siyang issue na wag na lang pag-usapan, like ngayon kay Derek, pero eventually nung napanood kay Karen, nagsalita rin naman siya. 'Di ba? So, yung consistency siguro hinahanap ng mga nakasubaybay sa kanya. But at the end of the day, ang lahat ng po ito na pinag-uusapan natin dito, na sinasabi natin bentang-benta itong si Angge sa mga interview niya, ay dahil nga po sa promotion ng kanyang MMFF entry na Anne-Marie, kung saan kasama ni si Zanjo Marudo, si Tom Rodriguez at saka si Sulan Yusef with Eugene Domingo. So yun lang yun, ganun chika lang yun. So kung yun ang paraan or nakikitang paraan ni Angge para mapag-usapan yung pelikula, and at the same time, sinasabi niya, nire-relate niya, kasi bilang Marites, may mga nakaraan naman talaga tayo na kahit pa paano yung pag-uusapan, yun nga lang na isa sa publiko. At ang publiko ay hindi rin naman natin maiiwasan na nagbibigay din ng kanilang mga komento, positibo man yun or negatibo, kung para ulaban naman kay Angelica. So tanggap na yan, feeling ko naman matalino naman si Angelica na iintindihan niya, nauunawaan niya mga ganyang proseso sa showbiz. But yun na nga, sana nga lang hindi na umabot dun sa puntong pati yung kanyang buhay pamilya ngayon na sinasabi niyang she's very peaceful, happy, may harmonious relationship siya sa kanyang husband at sa kanyang anak, wag naman sanang madamay pa. Kasi sabi nga natin, tingnan na lang natin itong mga ganitong interview sa kanya na napapanood ng lahat, na bilang bahagi ng promotion ng pelikula niya. Yun na lang, kasi kung palalalimin pa at gagawa pa ng anong issue, magsasanga-sanga lang, kasi kahit nga yung dating issue kay Angel Locsin naungkat pa, pero alam naman natin na settle na yon, matagal nang matagal nang naplantsa, at hindi nga daw talaga sila siguro komportable bilang co-stars. Mas maganda na lang silang magkaibigan behind the cameras, mga ganon. So ang dami-daming issue, ang dami-daming mga personalidad na nabanggit sa mga iba-ibang interview kay Angelica, pero again, sinasabi natin, bahagi na lang siguro yan ng promo ng kanyang MMFF entry. O yun. At di lang bahagi na rin kami sa inyo, happy watching po kami sa lahat po ng mga nanonood sa amin. Kay Lani Chulenko, Michelle, Marietta Green, kay Lolita de Dios Katsuki, kay Colonel Jundo Mayuga, at sa mga sponsors namin, Faces and Curves, Dr. J. Ricasata and Dr. Sheila Ricasata, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, One Dental Clinic ni Dr. Pong Magtibay, ang Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis, at marami pang iba, kapwa namin mga Oragon, ang mga readers namin sa Hataw sa Bulgar, sa chroniclemanila.com, at saka ang mga kamarites din natin. O di ba po? Ako po ang inyong lingkod, Papa Amberbol, Ambet Nabus, nagpapasalamat. Zile, 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 yo alerg, miale, mile, 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 mile.